Do not judge. Amen. Dahil tayo mga kapatid, madali tayong mag-judge. Alam niyo ba yun? Na madaling makita yung kasalanan ng iba. Hindi natin kayang tignan yung atin. Napansin ko sa sarili ko, ayaw ko ng mga taong mayayabang. Hallelujah. Bakit? Anong meron ako? Kayabangan. Kung ano yung bagay na ayaw mo sa iba, malamang na sa iyo. Kita ko, pag may mayabang, alam ko, yabang lang. Ang ibig sabihin nun, nilalampasan ako Diba? Yung parang sasapaw ka, kaya parang kung minsan may mga taong ayaw natin, may mga tao ba kayong ayaw din? Buti na lang, may dalawang gumamit na doktor. Sa totoo lang, may mga tao, kahit sa church, may mga taong ayaw natin sa church. Pilit mo lang dahil kay Jesus, sa totoo lang, ayaw mo siya makita. Hallelujah. Totoo ba yan, mga kapatid? Amen. At totoo yan sa ating lahat. I pray na tayo ay angelic na. I pray na tayong lahat ay malaguna. Pero we're still in the process. Amen. Hindi pa tayo gana. Hindi pa tayo perfect. At ito sa aking humble opinion, magiging ganap lang tayo, magiging perfect lang tayo kung tayo namatay na. Yes. Ano yung sabihin nun? Pag namatay ka na, hindi ka na Makasala. Hallelujah. yun ang maganda. Wala pa akong nakita o kapit na patay na nagtatampo. Nakikita naman kayo ng patay na nagtatampo. Mga Wala. patay, kahit pitikin mo sa ilong o siraan mo, hindi sila nagko-comment. Talagang, tatawag natin rest in peace. Nag-rest na at peaceful pa. Pero tayo mga kapatid, kung may na-observe tayo mga kapatid, we usually react. At I submit this to you dahil palaging nangyayari sa akin ito. Kung may mga taong ayaw ko yung ugali, ang prayer ko, Lord, ako ba yun? Nakikita ko ba yung sarili ko sa Kanya? O siya talaga? At alam mo naman sa hindi, nakikita ko na galing sa akin. Ibig sabihin, nakikita ko sa Kanya yung hindi maganda dahil meron hindi maganda sa akin. Minsan mga kapatid, meron tayong level na galit talaga ako noon sa Kanya. Bulag kitang babae ko, bulag na tao sa Kanya dahil ganun mo, sasabihin ko sa lapunta. May kasama siyang sister na punta sa ibang lugar. Yung sister pala yung nakakalinyaw na, hindi pa niya alam. Ang tawag ko sa sister, bulag. Yung parang yung hindi, wala siyang nakikita ng mali. Sa lahat ng angle, kita ko mali, siya wala siyang nakikita ng mali. It's either siya'y bulag, nagbubulag-bulagan, o talagang bulag. At sa akin, kung nagtitignan ko yung sister na yun, sabi ko, siguro palinis ang puso niya, hindi niya nakikita yung mali sa iba. Eh, ba, mga dahil? Kung isang pag hindi mo nakikita yung mali sa iba, siguro, okay ka na, pwede ka na pumunta sa lang. Hallelujah. Pero hindi tayo gano'n. Amen ba? And ang preaching natin na is, do not judge. Huwag natin nakakatulong yung mga iba. Dahil yan ay necessary sa heart for peace. Di ba sama-sama tayo? Itong ginagawa natin ngayon ay ministry. Ang ibig sabihin ng ministry ay service. Nagsiserve tayo sa Lord. Nagsiserve ba kayo sa Lord? Amen. Pumunta ba kayo dito para kay Lord? Amen. Amen ba? Jonah, punta ka ba dito para kay Jesus? Amen. Amen, no? Yan ang
Gusto ko marin. Dapat ikaw pumunta kayo. Kaya kung minsan kahit masakit na makikita mo yung bruha dito, nandito ka pa din, no? Dahil Amen. pumunta ka dahil ka, Jesus. kailangan natin yon for the heart of ministry. Hindi ka dapat nang huhusga o nang kakata. At napakadaling sabihin niya dahil ako nga dito sa altar. Pero in practical application, nagstratagod din ako. Meron din akong prejudice sa ibang tao. At somehow, somewhere, yun nga ang laging sa'yo, pag may criticism ako laban sa iba, I go back to myself. Baka ako yun. Baka ako yun. Punta tayo sa verse sa Lucas na sinabi ni Jesus. Kung gusto rin natin basahin, maging Mahabagin kayo gaya ng iyong ama na mahabagin. Ang pagkakasya sa iba, huwag kayong mamatag ng kamuntikayuan. Huwag kayong musdaw kamuntikayuan sa sasya. Magpatawad kayo kayo ay pamatawad. Amen. Ang sabi niya sa verse 36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang Sa langit. Oo, mahabagin daw ang Diyos amang nasa langit. Dapat mahabagin din tayo. Ito ay verse 35. Nakasya niyo na? Verse 35. Ito ang masakit, ano? Dahil ako yung pastor, at nag-aralan namin sa Bible interpretation para ma-interpret mo yung passage ng tama, dapat pasyal ko yung context. Yes, amen. Ano yung sabi ng context? Ang context is the verse before and after the verse. Patulad dito, ang verse na pag-aaralan ko ay verse 35. Kailangan pumunta ako sa verse 34. verse 36. Ano ang kailangan punta ko? Verse 35. Yan ang pinag-aralan namin sa homiletics sa WISL. Yan yung tinatawag natin immediate context. Ito ang masakit. Ano? Sabi niya, maging mahabagin kayo katulad ng inyong amang Nasa langit. mahabagin. Diba? Ang nasa langit na mahabagin. Ito, gusto kong i-share ito. Ang verse 35, sabi niya, patawarin ninyo ang mga nagkautang sa inyo. Amen. Amen. Sana si Jesus, nag-umpisa na lang sa verse na yan. Di ba? Parang mas okay na ako dyan sa verse na yan. Maging mahabagin, di ba? Mahabagin. Ang verse 35, sabi niya, patawarin niyo yung mga nagkautang sa inyo. At ito pa ang advice ni Jesus, pag may utang sa inyo, kalimutan mo na. Uy. Kaya sabi ko sa loob, pag nangungutang si Kuya Joman, sabi ko, Kuya, bigyan na lang kita, huwag ka na lang mangutang sa akin. Alam mo kung bakit? Pag may nangutang sa iyo, Biyernes pa lang, iniisip mo na ang mukha niyo sa Sabado. Bakit ikay? Siyempre, utang ako. Dahil si Madam Jenny, mag-utang ako sa kanyang 10 shekel last week. Siyempre, ang isip niya, si Pastor, may 10 shekel sa akin si Pastor. Di ba? O, tama ba? Ang nasa isip mo ay paninigin. Ito ang masakit. Sa ministry sa ating gawain. Kung may utang ako kay Manong Esther, 500 shekel. Tapos, yung 500 shekel ko, ang ginawa ko ay, i-binlow out ko para kumain kami mag-aama sa grade. Diba? So, ubus ko yung 500 shekel na supposed to be pambayad ko kay Manong Esther. May dalawa akong option. Unang option is, Esther, I approach her, so pwede next week na lang yung utang ko. Kasi nagastos ko yung utang ko sa iyo. Or meron pangalawa, mas madali. Hindi na ako ate. Sino nagkasala? Pero sabihin ko, sigurado ate yun dahil nahanap ako. Hindi na ako. Naintindihan mo ako din? Yes. Ako kasi
context ng local church, ay ako nag-uutangan, no? Pautangan, huwag kayo mahutang! May trabaho ko, itong kang utang. Diba? At pag kayo nagpautang, ibigay mo na. Dahil masakit ang loob ng hindi nababayaran. Take it from me. Pag kayo hindi bayaran, posibleng, I forgive him, amen, basta. Sabi mo sa labo, I forgive him. Sisigilin ko pag nakita ko. Wala ba? Ang problema ko rin sa pagpapautang, ito kaya sabi ni Jesus, 35 ako, kayo pautangan na. Patawarin niyo po. Number 36, sabi niya, maging mahabagin kayo. Kaawaan mo daw yung utang sa iyo. Sa naglang ko, paano mo kaawaan niya yung utang mo sa akin? Kaya matawag ng tao sa iyo ng gusto. May utang sa iyo, paano mo kaawaan? Ang nasa isip mo ay, sige. Tama ba ako, mga kapatid? Tapos ito, sabi ni Jesus, huwag kayong umatol upang hindi kayo ibig sabihin, pag ginakatulong kita, ako nakakatulong din ayon sa paghatol ko sa iyo. Ayan ang pagkasabi ng second statement. Huwag kayong humusga. Parang ibig sabihin, yung pag-judge ko sa iyo, ay pwedeng mag-boomerang, pwedeng bumalik sa akin. Ano ba yun mga kapatid? Yung pag-criticize ko sa iyo, yung pagsita ko sa mali mo, ay pwedeng bumalik din sa akin. Pero minsan pag may nasasabi ako sa iyo, sabi ko, Lord, tulungan mo yung heart ko, parang mali na. Alam mo, ang pinakamadali sa pagpapastor, madali mag-preach. Pero mahirap isa pamuhay ito ng verse na ito. Pagdating sa babahan na sa puso, ang hirap. Pero lagi kong sinasabi ng kapatid, kailangan natin ng biyaya ng Diyos para makasunod. Kung nandito kayo ng second service last week, nagturo ko dun sa yung pagpapatawad. Diba? At ang sabi ng Lord, magpatawad ka, ikaw upang ikaw ay diba? Ang hirap-hirap na. Paano kung hindi mo mapatawad? Ibig sabihin, hindi ka rin matatawarin. Ito. Ang conclusion ko dun sa verse na yun, ang mga taong nakareceive lang ng totoong pagpapatawad, ang tunay na nakakapagpatawad. Yes. Amen. Hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na wala sa iyo. Dapat matuto mo muna. Pag meron sa iyo, tapos kaya mo ibigay. Yes. Amen. Bakit ang hirap natin magmahal sa ibang tao? Dahil wala ka pa, hindi mo ma-receive ang love of the Father. Bakit ang hirap intindihin ng ibang mga tao? Dahil hindi mo din naintindihan kung paano ka minahal ng Lord. Paano ba tayo minahal ng Diyos Ama? Diba? Binubis niya yung kanyang bugtong na anak. Yung anak niya ang tinaya niya. Yung gano'ng pag-grabe yung pagmamahal. At nakita mo mga kapatid, madali lang mapakinggan at in our mind we can easily process na ay grabe pala pagmamahal ng Diyos. Pero yung experiensya, yung totoong naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, it needs an encounter with God. Hindi yan dahil alam mo sa utak o narinig mo sa preaching, kaya all of a sudden meron ka ng love of God. Anong gawin ka basta? Kailangan mo, encounter mo ang love of God. Amen. Pero maliban na maranasan mo yung totoong love ng Father, hindi mo siya maibibigay sa'yo. No way. You cannot give something that you do not have. Dapat meron ko naranasan.
At napakadaling magsabi in our brain, in our mind na, "Uy, ito. Pero sa totoo lang, in practical, wala talaga. Listen to this. Gabasar ako kung saan may mga taong gustong makipag-usap sa akin dahil may mga sa mga naloob sila sa ipagkapatiran. Hallelujah. Pag-video pa naman tayo. Mabakit isa kasi sa Facebook Live. Pero mga brothers or sisters na meron silang pain sa lula, gusto nila mag-absorb. It's okay. I'm willing to learn. I'm willing to listen. Kapatid, pag isang kapatid ay may sama ng loob sa iba, I have only one answer. Kailangan mo ng grace of God. Amen. At minsan, ang reaction ng mga tao, meron silang justification, meron silang matang, ay basta natawag ko na. Sa ganda mong sasalita mo, nakapagpatawag ka na yan. Diba, nag-blurt out siya ng lahat ng sama ng loob niya sa akin tungkol doon sa isang kapatid. Tapos, all of a sudden, basta napatawad ko na. Paano mo napatawad? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Paano mo nalalaman na ikaw yung tawad na pastor? Sakit ko, puso ko. Nagturugo mo ako, pastor. Ipag-pray niyo akong makatanggap ng grace para mo. Hindi ko sasabihin na, ay, pastor, napatawad ko na. By the blood of Jesus, na Jesus ka pa. Pero yung klase na pagsasalita mo, dilig na dilig ko na may anger, may hurts, may pain, at meron pang unresolved issues. Kung minsan, ito ang pagkasabi ni Jeremiah, yung heart daw ay very deceitful about us. Kaya kang maloko ng heart mo, ano? Kala mo lang sa tamang position ka sa Lord, all of a sudden, pag in-expose ng Holy Spirit, kita mo, bumalik ka pala. At listen to this, napakarami sa atin, ano? Listen sa the way you pray, kita ko may anger ka pa sa presidente. Hindi mo pa napapatawag ng totoo. At sabi ng Bible, we need to honor our president. Amen. Gaano kasama siya, he's still our president. Kung sa yan ang turo ng Bible, hindi ko turo yan. Romans 15, masahin niyo kung gusto niyo. Romans 13. And sometimes, gusto na natin i-curse yung mga immigration. Anong ginagawa ng mga immigration? Ginagawa ng mga trabaho nila. Bakit gusto mong bulagin? Ikaw pa yung bulagin ng Lord. Sabihin mo, Lord, pinadalyo ako sa paglabas ko. Huwag mo bulagin. Bakit gusto? Huwag kayong humusga upang hindi kayo husgahan. Babalik sa iyo. Hallelujah. Anong dapat mong ibigay sa iba? Blessing. Lord, bless mo siya na maging busy siya sa iba. At hindi kami ang pagdiskitahan. Ano wala lang ginagawang masama sa iyo. Nagtatrabaho lang siya. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Kung minsan, yung heart namin we need to fix, no? Ayusin natin yung heart natin na ang mali yata yung prayer. Parang kailangan natin ipa-search natin sa Holy Spirit yung heart natin para maging tama yung prayer. Hindi ka magiging malapit sa Diyos kung may galit ka sa puso mo. Amen ba, mga kapatid? Parang kapatid, pwede ba ako maging malapit sa Diyos kung meron sa manro o? Never. Amen. Tama na yun. Sabi niya, pagtawad kayo, at madali magsabi nito rin, no? Gusto na, ayaw ko i-preach to dahil
kung ako na kaya yung nakasala, kung meron kayang gumawa sa akin ng mali, kaya ko kayang gawin yan. Oh, ayan, walang issue. Amen! Kaya. Pero pag ikaw na, di ko alam kung paano ako magre-react. Yes. Kung sisinungaling ko sa inyo, pag sabi kong makakapagpatawad ako, I wish! Pero that's not the truth. Yes. Tapos sa alang tao. At feeling ko, hindi pa ako pupunta ng langit bukas. Kasi hindi pa ako perfect katulad nyo. At habang nandun pa ako sa process, hindi ko masasabi na hindi. Pero basta pag ikay dumaan sa ganyan na ikaw ang nasa sitra, what would you do? I'll go to the cross and ask for grace to forgive. Amen. Sir Jen, hindi ko sasabihin, basta napatawad ko na ako. Tapos sa loob-lubong, badang-masaw siya. Alam niyo, ganun tao, anong tayo, galayo. Sinabi mo sa bibig mo, napatawad ko na, pero sa loob mo, pag nadapat mo na, parang, may vengeful pa din, may revenge pa din yung heart. Doon na tayo, para magpakakawa na tayo. Last verse ko naman. Ayaw na. Nag-hug na. 38. 1, 2, 3, go. Ilalagay nila sa inyong kalungan. Susukat at kalungan sa akinang sa inyo. Isa rin kalungin manukat sa inyo. Sinabi kaya sa nila sa kalungan. Ay pagpapayin sa ulan. Ang kapwang ulan. Hindi kaya sila kapwang matulog sa ukay. Hindi ka naman laging ginagamit natin ito. Minsan pakinggan ko si Sister Leia na ginagamit niya 6 verse 38, diba? Pagbigay kayo, may kanta yan ha? Ibabalik, ibigyan ko naman. Diba? Yan ang favorite verse natin yan sa giving, diba? Magbigay kayo at kayo bibigyan. Gustong sukat, siksik, siksik ba? Niliglig ba? Diba alam yung pagka-rice, diba? At may mga oxygen pa. Para bigyan para bumaba, diba? Alam niyo ba? Tapos, hindi lang. Puno na, liglig na, o out pa. Ang ilalagay nila, sabihin na gagamitin ng Lord. Siguro yung loyal yun. Ang ilalagay nila sa inyong sanduman. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin. Dahil di naman tayo mga magtapos ng Bible School, kaya patatawarin na natin pag ginagamit natin yung verse 38 sa giving, ano? Okay lang, wala. Pero, ang tanong ko, anong question mo sa taas? Magbigay kayo. What? What is the context? Ano yung context? Ano na uli yung context? Context is the verse before and after. Kaya balik muna natin, Ate Annabel, sa verse 37. Ang last word niya ay don't judge and forgive. Balik natin, Ate Annabel. Kaya sa verse 38, yung ibibigay niya nung magbigay kayo is referring to Forgiveness. forgiveness. Again, don't get me wrong. Pwedeng gamitin yan sa giving dahil hindi naman tayo mga Bible scholar, di ba? Tayo naman mga church attender, hindi naman tayo mga magagaling na theologian katulad ni Pastor Ferdy. Pero pwede natin gamitin yung Luke 6:38 sa giving. Pero pag ginamit mo yun according to the context, ang tinuturo ng scripture ang
dapat ibigay ay Forgiveness. forgiveness. Sabi niya, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, di ba? At yung pagpapatawad na ibibigay sa iyo ay Balik sa Diyos. tungsukat, siksik, liglig, at umaapak. Yun ang ginawa ng Lord sa cross. Di ba? Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Tama ang Lord, no? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka din patatawarin. Kung anong sukat na na ibinigay mo sa iba, yun din ang matatanggap mo. Diba nasabi ko na sa inyo na isa sa may struggle ko sa text na yon ay dahil akala ko ang pagpapatawad is by the blood of Jesus and through the cross. At akala ko ay pag lumapit ka kay Jesus, kahit na anong kalagayan mo, patatawarin ka kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, panig kayo mabuti, pag di mo pinatawad ang iyong kapatid, hindi ka rin patatawarin mo yung Yes. iyong magdasal. Na parang sinasabi niya na, eto, ang forgiveness ready na. Kaya lang yung forgiveness na kaya mong i-receive ay siya rin ang kaya mong ibigay. Amen. Kailangan nating malaman sa ating mga sariling kapatid na full o yung puspos, yung biyaya at forgiveness na natanggap sa iyo. Kaya ulit-ulit kong pinapangaral yung cross, di ba? Ano bang message ng cross? Di tayo karapat-dapat, tayo dapat ay ipako sa krus. Pero inako ni Jesus lahat. Yun ang yun ang tawag natin dyan mga kapatid, ay Ebanghelyo. O mabuting balikan. Ikaw dapat ang mamatay sa cross at parusahan. Inako ni Jesus. Pero kung isa mga kapatid, it's one thing to know it in your brain, and it's one thing to experience it in your heart. Okay ba yun, no? Pwede mong alam sa utak mo, ay pero lahat ng nararamig mo ay maging revelation ka agad sa heart. But it doesn't happen that way. Kailangan i-reveal ng Lord sa iyo within your spirit para maintindihan mo na. Ang context pala ng verse 38 ay forgiveness. Magbigay kayo, tawad kayo, at kayo din ay katatawanin. Takal, siksik, liglig, at umaapang pa. Diba? Kung ano ang panukat na ginamit nyo, ay siya rin sa ano naman, verse 39, sinabi pa niya sa kanila, ang isang alingkaga, maaari mong akayin ng bulag, ang kapwa bulag? Anong sagot na question? Hindi kaya sila kapwa mo ulog sa hukay. Mga kapatid, di ba paminsan may mga taong nagtatanong sa atin kung anong dapat gawin, at alam natin ang sagot is to forgive. Di ba? You forgive us. But at the same time, ikaw, meron ka rin hindi ka napapatawad. Di ba meron kang gano'n, no? Kunwari, nag-ask ka ng counseling sa akin, no? Sister Jo. Sabi ko, sir, kausapin kita dahil may nakuutak sa akin ng 1 shekel. At libreng babayad. Diba? Tapos ako din ay meron ding issue sa pagkautang. Kaya kong sabihin by words, pero walang power yung word ko. Dahil hindi ko sinasabuhay yung sinabi ng Lord.
Kaya mo ba? Taga-akay tayo na taga-akay. Diba? Sino mas nauna sa inyo, May at Jonah? Sino mas nauna sa inyo nakuta ng church? Ikaw. Sino nag-iaya sa'yo? Si Melissa. Ikaw, sino nag-iaya sa'yo? Silang dalawa ni Melissa, diba? Kung naman si Melissa hindi umaate, diba sabi ko sa inyo, umatag kayo sa Jerusalem. And Leviticus 55. Atay kayo. Ito banal to eh. Yes daw eh. Ikaw, kunwari sabi ni Lisa, uy, matay kayo sa church, sa Leviticus 55, pero nagpa-part-time siya ng Sabado ng gabi. Ha? Hindi mo pwedeng i-invite ang isang tao kung wala ka dito. Ay, sister, naalala ko na nilala. Hindi ko sasabihin dahil baka nanonood siya sa FB. Sabi ng isang sister, gusto, naka-attend ako, pero ang nag-invite ko sa akin ay wala dito. Sabi ko, sa lamdam ko rin malayan. Kaya imagine kung wala dito, umatin pa din. Hindi sa nila umatin, pag wala dito, ang tawag natin dyan sa English ay credibility. Credible dapat, di ba? Kung hindi dapat yung nag-i-invite ka ng tao punta, just di ka nga napunta. Diba? Ako na sabi ni Sister Lenny, mga kapatid, punta po tayo sa prayer meeting. Kahit minsan di ko nakita sa prayer meeting. Credible ba siya mag-invite? Pwede mag-invite tayo, umakit sa meeting. O, ating consistent sa Friday. Maliban sa prayer, masarap ang luto ni Manang Jenny. Sabi, parang, o sa Sunday, uy, ating ka. Maliban sa prayer, masarap ang luto ni Nelly. Diba? Gutom na tuloy kayo, no? Amen. Ito. Hindi tayo pwedeng mag-akay ng iba kung ang sarili natin ay hindi din naman. At sa linya ito, pag ikaw ay walang kapangyarihan pang magpatawad, ang ibig sabihin ni Jesus, ikaw ay bulag. So nakakita naman ako, kailang hindi mo nakikita yung fullness ng pag-ibig ng God our Fathers. Bakit madaling magpatawad? Bakit madaling kalimutan yung pagkakamali ng iba o lagpasan? Ito masakit ang ito. Ginamit yung Pablo minsan sa kanyang sulit sa mga Korinto. Bakit madaling magparaya? Dahil alam mo, grabe ang ginawa mo. Pero namatay pa rin si Jesus Christ. Hanggang hindi mo yan maintindihan sa puso mo, hindi mo kaya mag-release. Limited pa rin yung ating heart ministry. At anong dapat ko gawin, Pastor? Pag ako yung nandun pa rin sa level na hindi ko kaya, takbo sa cross mo. Hindi ko pa talaga naintindihan yung pag-ibig mo sa akin. Hindi ko pa talaga naintindihan yung napakalawak at napakalaking ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Hanggang sa mga rin, we need that prayer. Pero ulit-ulit natin dito sa pulpit na ito, ipinapangaral ng mabuting balita. Dahil hindi talaga tayo ang nagpapatawag ng sarili. Ano pangalan mo? Christian. Paano naman natin ito? Hindi natin kayang magpatawad, kailangan natin mabuksan ang mata natin. Anong dapat natin makita? Yung pag-ibig ng Ama na binubos niya sa pamamagitan ng Kristo. At yun ang prayer ko. Lord, sama-sama po kami lumalapit ngayong gabi. At nilalapit namin ang aming mga puso sa lakas ng inyong Panginoon.
Tignan niyo mga bahagi ng puso namin, Lord, na hindi pa namin isusupuso. Yung anger, yung pain, yung disappointments, yung discouragement, Lord, kahit nandito kami sa church, Lord, hindi pa rin namin nasisettle yung heart namin sa inyong message. Kaya ang mangyayari, Lord, ay hindi namin maranasan ang lubusan ng pag-ibig ng Father sa buhay namin. Kaya sa gabi ito, Lord, as we close this service, I pray, Lord, for the anointing of love. The anointing of the love of the Father to descend upon us. Makita namin ang sarili namin mga makasalanan. Na hindi kami higit sa iba, Panginoon. Na kami mga tinatawad, at dati din kami mga makasalanan. At sa makasalanan ito, Lord, ay hindi niyo tinipid ang inyong biyaya. Binubos ninyo ang inyong kapatawaran upang mula sa kaibuturan ng aming mga puso ay naibigay namin ang pagpapatawad sa inyo. Salamat, Lord, sa gabi ito. Thank you for gathering us tonight. Thank you for allowing this word to be implanted in our hearts. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi na Amen.